This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tapat mong tagapakinig na kasama natin ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang sulat kong ito. Isa rin po ako sa mga milyong mga tagapakinig mo na lagi nakaabang sa mga kwento mo sa online at sa totoo lang Papa Dudut ay matagal ko nang gustong isulat ito sa iyo. Pero sa tuwing sinusubukan kong hawakan ng panulat o tumitig sa blankong papel ay parang bumabalik ang kakaibang lamig at takot na nararamdaman ko ilang taon na po ang nakakalipas. Ako po si Olive. Sa loob ng maraming taon na inakala ko na ang pinakamatinding kalaban ko sa buhay ay ang oras, ang pagod at ang walang katapusang mga bayarin bilang isang breadwinner. Gabi-gabi akong napupuyat para sa pamilya ko hanggang sa ang sarili kong katawan ang tuluyang sumuko. Pero ang hindi ko inaasahan, sa mismong lugar kung saan dapat ako magpapagaling at magpapalakas sa loob ng isang tahimik at malamig na ward sa ospital ay doon ko mararanasan ang pinakamalagim na gabi ng buong buhay ko. Ito ang aking kwento. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, maaga kong binuhat ang mabigat na responsibilidad sa aming pamilya. Nang mag-retire si tatay dahil sa kanyang katandaan at panghihina, hindi ko na hinayaang mamroblema pa sila ni nanay sa mga gastusin. Kusa kong inako ang lahat, ako ang nagbabayad ng buwanang kuryente, tubig, mga gastusin sa pagkain sa araw-araw at ako rin na nagpupondo sa pag-aaral ng 4 kong mas nakababatang kapatid. Mabigat Papa Dudut, pero kapag nakikita ko ang mga kapatid kong nagsisikap mag-aral ay nawawala ang pagod ko. Para matugunan ang lahat ng bayaring ito ay nagtatrabaho ako bilang isang call center agent sa gabi. Pagsapit naman ng 8:00 ng gabi ay gising na ako para pumasok sa shift ko. At dahil kulang pa rin ang kinikita ko para sa tuition ng mga kapatid ko, pagdating ko naman sa bahay sa umaga ay hindi muna ako natutulog. Tumatanggap ako ng online freelance jobs bilang isang virtual assistant para sa mga kliyente sa abroad. Dahil sa 2 trabahong ito, halos 4 na oras na lamang ang nagiging tulog ko sa araw-araw. Madalas pa nga ay kulang pa doon. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang cycle ng pagharap sa computer screen, pagsuot ng headset at pag-inom ng kape. Pero tiniis ko ang lahat ng ito para sa kanila. Dahil ayaw kong makita silang naghihirap o humihinto sa pag-aaral. Dahil sa ganitong takbo ng buhay, madalas akong sermonan ni nanay tuwing nakikita niya akong nakaharap sa computer kahit tanghaling tapat. Olive anak, magpahinga ka naman. Puro trabaho na lang ang inaatupag mo. Nakakaligtaan mo ng kumain sa tamang oras. Baka magkasakit ka niyan. Nag-aalalang sabi ni nanay habang inilalapag ang isang plato ng pagkain sa tabi ko. Lagi ko lang siyang tinatawanan noon at pabirong sinasabing, "Naku nay, malakas pa naman ang katawan ko. Sanay na po ito sa puyatan. Huwag kayong mag-alala." Pakiramdam ko kasi noon dahil bata pa ako ay hindi ako tatabla ng kahit na anong sakit. Pero nagbago ang lahat nang magsimula akong makaranas ng dry cough. Nung una ay simple lamang ito
parang may kaunting katilamang sa lalamunan pero lumipas sa mga araw at linggo. Hindi pa rin po ito nawawala kahit na uminom na ako ng iba't ibang klase ng gamot sa ubo, cough, syrup at mga kung ano-anong vitamins. Binaliwala ko pa rin po ito, Papa Dudut, at iniisip ko lang na baka dulot lamang ito ng napakalamig na aircon sa loob ng aming opisina sa call center at ng labis na pagpupuyat. Sabi ko sa sarili ko ay lilipas din ito. Isang hapon habang nagmamadali akong pumasok sa trabaho ay kailangan kong umakyat sa isang mataas na overpass para makatawid sa kalsada. Habang nasa kalagitnaan ako ng hagdan, bigla akong hiningal ng husto. Yung tipong parang tumakbo ako ng marathon sa sobrang kapos ng hangin. Kasabay noon ang biglang pagdilim ng aking paningin. Napakapit ako ng napakahigpit sa bakal na hawakan ng hagdanan habang nanginginig ang aking mga tuhod. Napapikit ako at pilit na nagpahinga ng ilang minuto doon sa gilid. Hinahayahang lumipas ang hilo bago ako nagpatuloy sa paglalakad ng dahan-dahan. Sa kabila ng babalang yon ng aking katawan, sa halip na magpatingin ako sa doktor ay dumaan lamang ako sa convenience store at uminom ng isang energy drink upang malabanan ang labis na panghihina. Iniisip ko na baka kulang lang talaga ako sa kain at tulog. Kailangan kong tapusin ang aking shift ng gabing yon dahil may paparating na namang bayaran ng tuition fee ang kapatid ko sa kolehiyo. Hindi ako pwedeng lumiban sa trabaho. Lumipas pa ang ilang linggo at unti-unti nang napapansin ng mga katrabaho ko na may mali sa akin. Madalas na akong nakayuko sa aking desk tuwing break time dahil sa matinding pagod na hindi ko maipaliwanag. At ang pinakamahirap, ang bawat pag-ubo ko ay may kasama na ring matinding kirot sa kanang bahagi ng aking dibdib na parang may sumasaksak sa akin mula sa loob tuwing uubo ako. Hanggang sa dumating ang gabing tuluyan ng sumuko ang katawan ko. Habang nasa gitna ako ng isang mahaba at seryosong tawag mula sa isang galit na customer, bigla akong nawala ng hangin. Literal na naputol ang pagsasalita ko. Napahawak ako sa aking dibdib habang sinusubukang huminga ng malalim. Pero gaano ko man ibuka ang bibig ko, parang walang pumasok na hangin sa aking mga baga. Para akong nalulunod sa tuyong lupa. Nakita ko ng aking team leader na nakaupo sa tabi ko na namumutla. Nanginginig at nahihirapang huminga. Agad niya akong inakbayan at dinala sa klinik ng kumpanya. Pagdating doon ay tinignan ako ng nurse at binigyan ako ng paunang lunas. Miss Olive, hindi na normal ang paghinga mo. Kailangan mo magtungo na kaagad sa pinakamalapit na ospital ngayon din. Seryosong payo ng nurse sa akin. Pagdating ko sa ER, agad akong inasikaso ng mga nurse dahil sa aking maputlang muka. Panghihina at mabilis na pagtibok ng puso na parang lalabas sa aking dibdib. Isinailalim ako sa iba't ibang mabilisang pagsusuri ng mga doktor. Kumuha sila ng dugo, tines ang vital signs ko at sumailalim din ako sa isang urgent na x-ray upang makita kung ano ang lagay ng aking mga baga. Habang naghihintay kami ng resulta sa loob ng ER ay nakakabit na sa akin ang isang oxygen mask upang matulungan akong makahinga ng maayos. Ang sarap sa pakiramdam na malamig na hangin ang pumapasok sa ilong ko. Kahit papaano ay nababawasan ang paninikip ng dibdib ko. Maya-maya ay pumasok ang attending doctor na may hawak na film ng aking x-ray. Malungkot ang kanyang mukha nang tumingin siya sa akin. Miss Olive, meron kang tinatawag na pleural effusion. Panimula pa ng doktor. Ibig sabihin ay meron matinding tubig na naipon sa labas ng iyong kanang baga. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito makabuka ng maayos at nahihirapan kang huminga.
Kailangan nating itong maalis sa lalong madaling panahon. Pinaliwanag niya na kailangan kong sumailalim sa isang maliit na operasyon o procedure na kung tawagin ay thoracostomy, kung saan ay magpapasok sila ng isang tubo sa aking kanang tagiliran upang doon dumaan at maipalabas ang naipong tubig. Labis akong natakot nang narinig ko yon, Papa Dudut. Kailanman sa buong buhay ko ay hindi pa ako na-ospital o na-operahan. Kaya naman nanginginig ako sa kaba habang nakahiga ako sa ER bed. Tinawagan ko si nanay mula sa aking hospital bed upang ibalita ang aking kalagayan at ang nalalapit kong procedure. Nang marinig ko ang biglang pag-iyak ni nanay sa kabilang linya, lalong nagpabigat sa aking nararamdaman bilang isang breadwinner yon. Sinabi ko sa kanya na huwag nang pumunta ng nagmamadali dahil gabi na, pero alam kong hindi siya makakatulog sa pag-aalala. Pinapirma ako ng mga consent forms ng mga nurse habang inihahanda ang aking mga gamot at mga gagamitin para sa operasyon. Habang nakatingin ako sa mapusyaw na kisame ng ER ay hindi ko mapigilang isipin ang aking trabaho. Paano na ang mga ticket na kailangan kong sagutin? Paano na mga bayarin na tiyak na may ipon dahil sa aking pagkakasakit? Ang hirap maging breadwinner, Papa Dudut, kahit may sakit ka na, pera at responsibilidad pa rin ang una mong naiisip. Hindi nagtagal, inihiga ako sa isang masikip na higaan at dinala ng mga orderly sa napakalamig na silid ng operating room. Ang liwanag ng malaking bilog na ilaw sa itaas ay nagpadagdag sa aking kaba habang nakapaligid sa akin ng mga doktor at nurse na nakasuot ng kanilang mga berdeng scrub suit at surgical mask. Naramdaman ko, Papa Dudut, ang matalim na pagturok ng anesthesia sa aking kanang tagiliran. Ilang sandali pa ay nagmanhid na ang bahaging yon ng aking katawan. Kahit na wala akong nararamdamang sakit, ramdam ko pa rin ang bahagyang presyon habang maingat nilang ipinapasok ang mahabang tubo sa pagitan ng aking mga tadyang patungo sa aking baga. Napapikit na lamang ako at nagdarasal ng paulit-ulit. Matapos ang halos 1 oras na proseso ay matagumpay na nailagay ang tubo sa aking dibdib. Nakita ko ang unti-unting pagdaloy ng madilaw at malabong likido mula sa tubo patungo sa isang plastic na bote na nakalagay sa sahig sa tabi ng aking higaan. Binalik ako sa aking mobile bed upang dalhin na sa aking magiging kwarto para doon na magpagaling. Dinala ako sa isang semi-private ward sa 2nd palapag ng ospital. Ang kwartong yon ay may 4 na higaan. Ang 2 higaan sa unahan ko ay may mga pasyente rin na mahimbing nang natutulog, habang ang katabi kong higaan sa aking kanan ay bakante at may nakasara na makapal na asul na kurtina. Nadatnang ko na noon si nanay na naghihintay sa akin. Maingat niyang inayos ang aking mga personal na gamit, tubig, biskwit at ilang pamalit na damit sa loob ng maliit na cabinet sa tabi ng aking higaan upang maging komportable ako. Masakit pa rin ang aking tagiliran tuwing gagalaw ako dahil sa nakabaon na tubo. Kaya nanatili muna akong nakahiga ng tuwid at iniiwasang gumawa ng malalaking kilos. Umalis din si nanay nang sumapit ang ganap na 8:00 ng gabi dahil mahigpit na. Ipinagbabawal ang bantay sa ward na yon tuwing oras ng pagtulog ng mga pasyente, maliban na lamang kung may special case. Bago siya umalis, hinaplos niya ang aking noo at iniwan ako na may kasamang taimtim na panalangin na sana ay mabilis na maghilom ang aking operasyon at makauwi na kami. Pag-alis ni nanay, dahan-dahang pinatay ng palakad-lakad na nurse ang malalaking ilaw sa ward upang makapagpahinga ang mga pasyente. Tanging ang maliit na lampara na lamang sa may nurse station sa labas ng aming pintuan ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa maliit na kwarto. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga monitor at ang mabibigat na paghinga ng ibang pasyente sa kabilang bahagi ng kwarto. Nagsimula akong makaramdam ng matinding pagkabagot.
Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa o hindi nagtatrabaho sa ganitong oras ng gabi. Ito ang oras kung kailan pinaka-active ang utak ko sa call center. Nakatingin lamang ako sa plastic na bote sa sahig na patuloy na nag-iipon ng likido mula sa aking baga. Kasabay noon ang mahinang tunog ng bawat patak. Dahil na rin sa epekto ng mga painkiller na ibinigay sa akin bago umalis, ang mga nurse ay dahan-dahang bumigat ang aking mga mata at nakatulog ako ng mababaw. Sa unang gabi ko ron, Papa Dudut, ay lumipas naman ang walang anumang kakaibang pangyayari. Puro tunog lang ng makina at ang ritual na paghinga ng mga natutulog kong kasama ang narinig ko. Papa Dudut, sa aking ikalawang araw sa loob ng ward, medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Pero hindi ko pa rin maigalaw ng maayos ang aking katawan dahil sa tubong nakakabit sa aking tagiliran. Doon ko napansin ang isang lumang pintuan sa pinakadulo ng aming kwarto. Nakakabit pala ang pintong yon sa isang madilim at lumang bahagi na kabilang ward. Sabi-sabi ng mga utility worker ay matagal nang sarado ang bahaging yon dahil sa nalalapit na malaking renobasyon. Habang naglalakad ako ng dahan-dahan ng hapon na yon, bit-bit ang aking drainage bottle para mag-ehersisyo. Ang aking baga ayon na rin sa bilin ng doktor ay napahinto ako at napatingin sa salamin ng pintong yon. Purong kadiliman lang ang makikita mo sa loob, Papa Dudut. Sobrang dilim na parang walang katapusan. At tila walang anumang gamit o kama ang natira sa loob. Sobrang lungkot at misteryoso ng bahaging yon ng ospital. Nang makita ko ang isang utility worker na naglilinis at nagmamap ng sahig sa tapat ng pintuan, hindi ko mapigilang magtanong, "Kuya, bakit po walang ilaw sa kabilang ward? May gumagamit po ba dyan?" Hindi siya sumagot ng diretsyo, binalingan niya lamang ako ng isang seryoso at malamig na tingin bago bumulong. "Ma'am, wag na lang po kayong lalapit sa pintong yan. Mas mabuting wag niyo na lamang ding tingnan." Dahil sa sagot niya, nakaramdam ako ng kaunting kaba pero binaliwala ko muna, Papa Dudut. Isang hapon habang natutulog ng mahimbing ang dalawa pang pasyente sa unahan ko. Nakahiga lamang ako habang nakatitig sa kisame. Bigla akong nakaramdam ng mabilis na pagbaba ng temperatura sa paligid ng aking higaan. Ang hangin sa pwesto ko ay naging kasing lamig ng yelo at nagdulot ng matinding panginginig ng aking mga balikat kahit nakakumot pa ako. Tumingin ako sa bakanting higaan sa aking kanan. Laking gulat ko nang makitang marahang gumagalaw ang puting kurtina na nakapaligid dito. Gumagalaw ito na parang may humawi o may dumaan sa pagitan ng aming mga higaan. Kahit pa nakasarado ang lahat ng bintana at walang ventilador na nakatutok sa amin. Kinabahan ako kaya sumubok akong tawagin ng nurse gamit ang buzzer sa aking tabi. Pero nang pindutin ko ito ay napansin kong patay sindi lamang ang maliit na pulang ilaw nito at walang tunog na lumalabas. Baka loose thread lamang ang kuryente ng ospital. Bulong ko sa sarili ko para pakalmahin ang aking puso. Pero pagdating ng gabi, doon na po nagsimula ang totoong takot. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, Papa Dudut, bandang 2:00 dahil sa isang tunog. Tunog ito ng mararahas at mabibigat na kaladkad ng tsinelas na nagmumula sa mismong direksyon ng saradong kabilang ward. Ang tunog ay papalapit ng papalapit sa pintong nag-uugnay sa aming 2 kwarto. Hawak ko ang aking kumot ng napakahigpit habang tinititigan ang pintong yon sa kadiliman. Biglang gumalaw ang doorknob ng pintuan. Marahan itong umikot pababa at pataas na parang may isang taong nasa madilim na bahagi at sumusubok na magbukas nito upang makapasok sa aming kwarto. Napapikit ako sa takot at nagdasal.
Ilang sandali pa ay tumigil ang galaw ng seradura. Ngunit napalitan naman ito ng isang mahaba at nakakapanghilakbot na kaluskos sa ilalim ng pintuan na parang may mahahabang kuko na kumakalmot sa sahig. Hindi ko na nagawang tingnan pa ang direksyon niyo hanggang sa sumikat ang araw. Nang sumunod na gabi habang nakahiga ako at nakaharap sa kaliwang bahagi ng kwarto ay nakarinig ako ng mahinang tunog sa aking kanan. Tunog ito ng pag-upo ng isang tao sa bakanting higaan sa aking tabi. Ramdam ko ang pag-uga ng kutsyon at narinig ko rin ang marahang paghila ng kumot doon na sinundan ng isang napakalalim at napakalamig na buntong hininga ng kung sino man. Dahan-dahan akong lumingon patungo doon upang tignan kung may bagong pasyente bang ipinasok ang mga nurse habang ako ay natutulog. Nakasarado pa rin ang asul na kurtina sa paligid ng higaan. Ngunit dahil sa kaunting liwanag mula sa hallway, malinaw kong nakikita ang anino o ang hugis ng isang taong nakaupo sa gilid ng higaang yon. Kinabukasan ay agad kong tinawag ang nurse at tinanong kung may bago akong katabi pero umiling ang nurse at tinanggi na may ipinasok silang pasyente. Naku Ma'am Olive, bakante po talaga ang higaang yan. Marami pa pong inaayos na papeles bago lagyan ng bagong pasyente rito. Sagot ng nurse na nagpalamig sa buong katawan ko. Sa sumunod na gabi ay mas naging malakas ang pagpaparamdam. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla akong nagigising dahil nakakaramdam ako ng isang napakalamig na hawak sa aking kanang paa na nakalabas sa kumot. Ang lamig nito, Papa Dudut, ay parang yelo na galing sa freezer na direktang idinikit sa balat ko. Sinubukan kong bawiin at ilayo ang aking paa. Pero laking takot ko dahil tila napako ang aking buong katawan sa higaan. Naparalyze ako at hindi ko man lang maigalaw ang aking mga binti. Naramdaman ko ang marahang paghila sa aking pababa ng higaan na parang may puwersang gustong kumaladkad sa akin papunta sa madilim na sahig. Pilit kong ibinuka ang aking bibig para sumigaw hanggang sa wakas ay nakawala ang isang ungol na nagpagising sa pasyente sa unahan ko. Agad nitong binuksan ang ilaw sa itaas ng kanyang higaan. Nang bumalik ang liwanag sa kwarto ay biglang nawala ang puwersang humahatak sa akin. Wala akong nakitang sinuman sa aking paanan pero nang tingnan ko ang aking kanang pa, may naiwang bakas ng pamumutla sa aking balat na hugis ng 5 mahahabang daliri. Para humupa ang aking takot at makahinga ng maluwag, dahan-dahan akong tumayo bitbit ang aking drainage bottle at pumasok sa banyo ng ward upang maghilamos. Habang nakatitig ako sa salamin sa ibabaw ng lababo upang ayusin ang aking sarili, napansin kong may kakaiba sa aking refleksyon. Sa likod ng aking imahe sa salamin, Papa Dudut, may nakatayo na namang isang babae. May suot siyang lumang hospital gown na punong-puno ng mantsa, ng mga lumang gamot at tuyong dugo. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang mahaba at basang buhok. Ngunit ramdam ko na sa akin siya nakatitig ng matalim sa loob ng salamin. Mabilis akong lumingon sa aking likuran upang harapin kung sino man yon, pero ang banyo ay walang ibang laman kundi ako lamang. Tumakbo na ako palabas ng banyo habang nanginginig ang buong katawan ko. Bit-bit ang aking drainage bottle. Hindi lang pala ako ang nakakaranas nito, Papa Dudut. Napansin ko na ang 2 pasyente sa unahan ko ay nagsimula na ring maging balisa. At ako tuwing sasapit ang gabi, narinig ko silang nag-uusap ng mahina tungkol sa kanilang mga panaginip. Pareho silang binabangungot na may isang babae at batang tumatawag sa kanila mula sa saradong kabilang ward. Pinapapasok sila sa madilim na pinto.
Dahil sa takot, ang isa sa kanila ay nagpa siyang magpa-discharge ng maaga kahit na hindi pa ganap na magaling ang kanyang kondisyon. Sabi niya sa amin bago siya umalis ay mag-ingat kayo rito sa gabi. Hindi maganda ang hanging umiikot sa kwartong ito. Lalo akong kinabahan, Papa Dudut, dalawa na lamang kaming natira sa napakalaking ward na yon. At ang katabi kong higaan sa kanan ay lalo pang naging aktibo. Tuwing gabi ay naririnig ko ang tunog ng paggalaw at paggalog ng bakal ng kama na parang may nagpupumiglas doon. Isang hapon dumating ang aking doktor upang suriin ang aking drainage bottle. Ngunit nang tingnan niya ang bote ay napansin niya ang isang kakaibang pagbabago sa kulay ng likido. Ang tubig na lumalabas sa aking baga na dati madilaw at malinaw ay biglang naging parang kulay putik na may kasamang maliit at maitim na hibla na tila babuhok. Nagtaka at nabahala ang doktor. Kumuha siya kagad ng sample gamit ang isang syringe para suriin muli sa laboratorio kung may bago ba akong impeksyon na nakuha sa loob ng ospital. Dahil maayos naman ang aking mga nakaraang pagsusuri at pabalik na dapat sa normal ang aking baga. Pero ako, Papa Dudut, alam ko sa puso ko kung bakit nagkakaganon ang likido ko. Walang kinalaman ng medisina o impeksyon dito. Kundi dahil sa tuwing gabi kapag natutulog ako at hindi makagalaw, nararamdaman ko ang malamig na mukha ng babaeng yon na nakatapat sa aking bibig habang dahan-dahan niyang hinuhugot ang aking hininga at buhay mula sa aking mga baga. Papa Dudut, matapos ang ilang araw ay naging maayos naman ang lahat ng resulta ng aking laboratorio at bumalik na rin sa normal na kulay ang likidong lumalabas sa aking drainage bottle. Nabawasan ang paninikip ng aking dibdib ngunit hindi ang takot na nakatira sa aking puso. Nang sumapit na ang gabi habang nakahiga ako sa dilim, malinaw kong narinig ang isang mahinang boses ng babae. Olive. Olive. Bumulong ito ng aking pangalan mula sa likod ng asul na kurtina ng bakanting higaan sa aking kanan. Ang boses ay paus. Gumagaralgal at tila nahihirapan ding huminga na parang may malubharing sakit sa baga. Sinubukan kong huwag pansinin ang boses. Nagtakip ako ng unan sa aking mga tenga at nag-iwas ng tingin habang taimtim na nagdarasal sa aking isipan. Pero ang boses ay lalong lumapit, Papa Dudut. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan nang maramdaman kong ang boses na yon ay tila nanggagaling na sa mismong itaas ng aking ulo. Doon sa may headboard ng aking higaan. Nang buksan ko ang aking mga mata sa tindi ng takot, mas lalo akong nabaon sa kilabot. Nakita kong ang swero na nakakabit sa aking kamay ay tumatakbo ng napakabilis. Mabilis na pumapatak sa tubo kahit na wala namang ginagalaw ang nurse. Natakot na ako na baka mapasukan ng hangin ang aking ugat. Agad kong pinindot ang aking emergency buzzer gamit ang aking natitirang lakas, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal, kagad na pumasok ang isang matandang nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital na yon. Agad niyang inayos ang aking swero at binigyan ako ng pampakalma sa aking dextrose. Napansin niya ang aking matinding panginginig at ang aking mga matang hindi maalis ang tingin sa saradong pintuan ng kabilang ward sa dulo ng kwarto. Umupo siya sa tabi ng aking higaan at nagkwento ng napakahina upang hindi magising ang iba pang mga pasyente sa tapat ko. Iha, alam ko ang nararamdaman mo, bulong ng matandang nurse. Ang kabilang ward na yan, dating ginamit yan para sa mga pasyenteng may malulubhang sakit. Marami ang hindi na nakalabas ng buhay doon. Kinuha niya ang kamay ko at nagpatuloy. May isang babaeng pasyente raw doon na pumanaw habang naghihintay ng kanyang operasyon dahil
walang pamilyang nag-asikaso o nagbayad para sa kanya. Ang kanyang kaluluwa raw ay madalas na nagpaparamdam sa mga taong mag-isa rito sa ward. Dahil sa kwento ng nurse, lalo ako nagkaroon ng matinding kagustuhang umalis sa ospital na yon sa lalong madaling panahon. Kaya tinis ko ang lahat ng takot na nararamdaman ko hanggang sa dumating na ang huling gabi sa ospital na yon. Mag-isa na lamang sa buong malaking ward ako. Kasamang 3 bakanting higaan na nababalutan ng asul na kurtina at ang saradong pinto ng kabilang ward sa dulo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mas matindi pa. Ang bawat patak ng aking swero ay tila umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga. Alam ko sa puso ko na ngayong gabi, dahil wala na akong kasama, ay lalong magiging marahas ang pagpaparamdam ng babae mula sa kabilang ward. Para sa aking proteksyon ay naglagay ako ng isang maliit na Biblia sa aking dibdib at hinawakan ko ng napakahigpit ang aking rosaryo habang nakahiga. Gising na gising at naghihintay sa pagsapit ng madaling araw nang may matinding takot. Bandang 3:00 ay biglang nakarinig ako ng isang malakas na kalabog mula sa pintong sarado patungo sa kabilang ward. Sa pagkakataong ito, ang pinto na matagal nang nakasarado ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Mula sa puwang nito, pumasok ang isang napakalamig at mabahong hangin na nagpabago sa amoy ng aming kwarto. Nakita ko, Papa Dudut, sa pamamagitan ng kaunting liwanag mula sa pasilyo. Isang maitim na anino ng tao ang marahang lumalabas mula sa kadiliman ng kabilang ward patungo sa direksyon ng aking higaan. Ang bawat mabagal nitong hakbang ay sinasabayan ng tunog ng mabigat, basang paghinga na parang may nakabarang dugo o tubig sa kanyang lalamunan. Pumikit ako ng mariin habang tumutulo ang aking mga luha. Nagsimula akong magdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ramdam ko ang paglapit ng nilalang sa gilid ng aking higaan. Ang napakalamig na presensya ng kanyang katawan ay naramdaman ko na sa aking mismong mukha at tila nakatitig sa akin mula sa distansya ng ilang pulgada. Bigla akong napasigaw sa matinding sakit. Naramdaman ko ang paghawak sa aking drainage tube at sinubukan itong hilahin ng tubo palabas sa aking dibdib. Ang kirot ay gumuhit sa aking katawan sa tindi ng takot at pagpupumiglas. Ay pilit kong idinikit ang hawak kong rosaryo sa direksyon ng malamig na kamay na yon habang sumisigaw ng panalangin. Huwag sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Ilang mahina at nakakapanghilakbot na iyak ng babae ang narinig ko sa hangin, Papa Dudut. Kasabay noon ay ang biglang pagbitaw sa aking tubo at ang mabilis na pag-atras ng malamig na hangin pabalik sa dulo ng kwarto. Ang pinto patungo sa kabilang ward ay biglang sumarado ng napakalakas na tila may humahampas dito mula sa labas. Agad na pumasok ang mga nurse na tumatakbo dahil narinig nila ang aking malakas na sigaw at ang kalabog ng pintuan, Papa Dudut. Natagpuan nila akong umiiyak ng husto at nanginginig ngunit ligtas. Laking pasalamat ko dahil ang aking drainage tube ay nanatiling maayos at hindi tuluyang nabunot sa aking tagiliran sa kabila ng mga nangyari. Kinabukasan ay dumating ang aking doktor na may dalang napakagandang balita. Ang huling x-ray ko ng umagang yon ay nagpapakita na ganap ng malinis ang aking mga baga. Wala nang natitirang tubig at maaari nang tanggalin ang tubo sa aking dibdib sa mismong araw na yon. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa at gaan nang maingat na hilahin ng doktor ang tubo at tahiin ang maliit na sugat sa aking tagiliran. Ang bawat paghinga ko ngayon ay malalim, maluwag at wala nang anumang kirot na nararamdaman. Sinimulan na ni nanay ang pag-aayos ng aking mga gamit para sa aking pagdi-discharge.
habang ako naman ay nakaupo sa gilid ng aking higaan na may ngiti sa aking mga labi. Ang ward na naging silid ng aking takot ay unti-unti nang napupuno ng liwanag ng umaga. Inayos ng kapatid ko ang lahat ng bayarin sa billing section ng ospital gamit ang tulong ng aking HMO at ang kaunting ipon na tinabi ko. Habang naghihintay ako ng wheelchair, tumingin ako sa huling pagkakataon sa dulo ng ward. Doon sa pintuan ng kabilang ward na ngayon ay nilagyan ng mga manggagawa ng isang permanenteng harang na makapal na kahoy upang tuluyan ng maiselyo. Sumakay ako sa wheelchair habang tinutulak ako ng isang nurse patungo sa elevator ng ospital upang tuluyan ng umuwi. Nang lumabas kami sa lobby, ang hangin sa labas ay napakasarap lasapin. Malayo sa malamig, mabigat at nakakatakot na hangin sa loob ng ward. Ilang taon na rin mula nang mangyari ito at hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang kaba. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Olive. Isang napakagandang paalala mula sa kwento ni Olive. Ang ating pagsisika para sa pamilya ay kahanga-hanga, ngunit huwag nating kalilimutan na ang ating kalusugan ay isang yaman na dapat nating ingatan. Dahil paano natin sila maalagaan kung ang sarili nating katawan ay bumigay na? Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula rin sa pag-aalaga ng ating mga sarili. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.